Egay, anong gagawin natin? Bakit dito tayong napunta? Ang sabi nyo, dito ang tamang daanan at dito ang tamang kuweba. Bakit ngayon akong sinisisi nyo? Ikaw ang may hawak ng mapa. Ikaw ang dapat na nakakaalam kung saan ba ang tamang lugar ng kuweba ng proteksyon. Bakit ngayon narito tayo at hinahabol ng mga halimaw? Huwag na tayo magsisihan. Tumakas na lamang tayo. Bumalik tayo dun sa kuweba. Siguradong hindi tayong mananapitan ng mga halimaw doon. Ngunit paano? Hindi natin mahanap ang daanan. Patay na ang dalawang naglapat ng ilusyon dito at mananatili ang kanilang ilusyon hanggang sa maubos ang mana na nakatanim dito. Labis-labis ang pagkataranta ng pangkat nitong sila Egoy. Ito ay sa kadahilanan na kahit anong pilit nila, gamit ang kanilang mga karunungan at ang kanilang mga sandata, paikot-ikot lamang sila sa lugar ng kuweba ng sumpa at kapahamakan dahil nga sa matibay at mataas ang antas ng ilusyon na ginamit ng namatay nilang kasamahan at tatagal ito ng ilan pang oras bago mawala sa makatuwid. Wala silang pag-asa upang marating ang kuweba ng proteksyon sa pagkakataong iyon at kailangan nilang gumawa ng ibang kaparaanan upang makaligtas. Sa kabutihang palad, hindi lamang sila ang naroroon. Lumalabas na bago pa silang dumating doon ay may ilan pang mga manlalakbay ang nagkamali at doong nagtungo sa pag-asang iyon ang kuweba ng proteksyon. Ilang pangkat na mga ginto at platinum na antas ng mandirigma ang nakita nilang nakikipaglaban sa tila bang malaking uri ng dambuhalang bulate na makikita ang nagpapalubog-lubog sa kalupaan na animoy lumalangoy sa karagatan. Nahihirapan ang pangkat ng mga mandirigma upang tapusin ito dahil sa tuwing tatamaan ito ng malalakas nilang pag-atake at sama-samang pagsugod, agad itong lumulubog sa lupa at nagtatago. Makikita rin ang iba't ibang tila bang mga galamay na unti-unting lumilitaw sa malakumunoy na lugar. Ang kaninang tila bang batuhang kapatagan na kanilang kinaroroonan ay unti-unting naging kumunoy, nanlambot at naging putik, at unti-unti ring lumitaw ang mga halimaw mula sa kailaliman. Egoy, tingnan mo. Hindi ba't mga platinum yun? Tama, at yan, kilala ko ang pangkat na yan. Sila ang mga pinakabagong gintong antas ng mga mandirigma na hinirang pa lamang ng nagdaang buwan. Mapalad tayo at narito sila. Hali kayo, sumama tayo sa kanila. Mas tataas ang tsansa nating mabuhay kung marami tayo. Iyon nga ang ginawa nitong sila Egoy. Hindi na silang nagpatumpik-tumpik pa dahil nga sa buhay nila ang nakataya dito. Handa nilang lunukin ang lahat ng kanilang karangalan at ang pinoprotektahang pangalan alang-alang sa kanilang mga buhay. May tradisyon ang bawat manlalakbay o pangkat ng mga manlalakbay, maging magkakaiba man ang antas nito pagdating sa kanilang karangalan na pinanghahawakan. Hanggat maaari, hindi silang basta-bastang humihingi ng tulong sa ibang grupo ng manlalakbay, mapa mas mataas man ang antas nito sa kanila o kapantay lamang. Lalong-lalo na nang mas mabababa sa kanila ang antas. Ito ay upang masabi na ang kanilang pangkat ay epektibo sa pakikipagdigma o pakikipaglaban sa mga halimaw at masabi na ang kanilang tagumpay at titulong pinanghahawakan ay kanilang nakuha base sa kanilang pagsisikap at kagalingan. Ngunit may mga pagkakataon na kagaya ng kinasasadlakan nitong nila Egoy na kailangan nilang lunukin ang anumang dangal sa kanilang mga sarili upang mabuhay lamang. Dahil alam nila, kitang-kita nila na ang mga sandatang gamit nitong mga mandirigbang nakikipaglaban sa dambuhalang bulate ay mas mataas kumpara sa kanilang mga kagamitan. Tingnan nyo, may mga paparating. Kilala ko yan. Sila Egoy yan. Ang pangkat nila ay malapit nang tumawid sa pagaginto. Tila yata maski sila ay nagkamali ng kuwebang pinuntahan. Ang nakapagtataka lamang, kanina pa tayo nagpapaikot-ikot pero hindi natin matagpuan ang daanan papalabas sa teritoryo ng kuwebang ito. Ano kayang maaaring nangyari?
Posibleng may naglagay ng patibong at panlilinlang sa daanan at hindi natin ito magawang madisarma. Kailangan nating manatiling buhay at ipagtanggol ang ating mga sarili sa mga halimaw na yan hanggang sa mawala ang epekto ng ilusyon na inalapat ng kung sino man. Sumpain ang may gawa noon. Lalo tayong nahihirapan at nagtatagal dito. Malaman ko lamang kung sino ang naglapat ng ilusyon at patibong sa daanan. Mata lamang niya ang walang latay. Titiyakin ko papahirapan ko sila. Mga kasama, mabuti na lamang at nakita namin kayo dito. Akala namin kami lamang ang naritong nagkamali ng kuwebang tinungo. Egoy, may alam ka ba tungkol sa ilusyon na nailapat sa daanan? Kanina pa kaming nagpapaikot-ikot ngunit hindi namin magawang makalampas sa teritoryo ng kuwebang ito. Wala kaming nalalaman. Kapareho nyo. Hindi rin namin matagpuan ang daanan papalabas dito. Kaya naman mapalad kami na nakitang narito kayo. Silugod kami ng mga halimaw mula sa kuweba. 2 sa amin ang nagawa ng kainin. Nang tangkain namin ang pumasok sa loob. Ilan pa sa mga kasamahan ko ang naiwan at nagawang lapain ng mga halimaw. Kami na lamang ang natira. Hayaan yung tumulong kami. Kailangan nating mag-antay hanggang sa mawala ang epekto ng ilusyon upang makaalis dito. Kagagawa nito ng mga aswang. Ha? Anong aswang ang sinasabi nyo? Paano kasi? Nung nasa daan kami patungo sa kuweba ng proteksyon, habang hinahanap namin ito, may nakasalubong kaming 5 aswang. Sigurado ako, sila ang may kagagawa ng ilusyon na inilagay sa daanan. Tiyak, ibig nilang mapahamak kami dito. Kahit pang inalok na namin sila ng tulong. Inalok namin sila upang sumama sa amin upang mahanap ang kuweba ng proteksyon. Subalit masyado silang mayayabang. Tinanggihan nila ang tulong ni Egoy. Sigurado ako, nagtanim sila ng sama ng loob at nainsulto daw sila. Kaya siguro'y nilagyan nila ng ilusyon ng daanan upang hindi na kami makalabas pa dito. Hindi ba, Egoy? Tama. Tama ang kasamahan ko. Ang mga aswang na yun, magbabayad sila. Hindi kong makakalimutan ang kanilang mga pagmumukha. Sila ang may kagagawa nito. Sila ang naglagay ng patibong upang hindi tayo makaalis dito. Natitiyak ko, naroroon sila sa kuweba ng proteksyon at tinatawanan tayo dito. Kung gayon, ang mga aswang mula sa kabilang daigdig, magbabayad sila. Isang kabostusan ang gawin ito sa isang platinum na antas ng mandirigbang kagaya namin. Mga dayo sila at baguhan at malakas ang loob nilang gawin ito sa atin. Oras na makalabas tayo dito, ituro niyo sa akin ang mga aswang na yun at ako mismo ang maniningil sa kanila ng kanilang mga buhay sa ginawa nilang ito. Napaismid itong isa sa kasamahan nitong si Egoy. Sa isip-isip nito, nakaligtas sila. Naipasa nila ang sisi sa mga aswang. Ang talagang kagagawa nilang mga patibong, ang kautusan nitong sila Egoy na ilapat upang hindi lang makita pa ng mga aswang ang daanan patungo sa kuwebang iyon ay ang kapalpakang ibig nilang ibaon sa limot kasama ng mga nasawi nilang kagrupo. At ibig nilang maipasa ang sisi sa mga aswang dahil nga sa masama na ang imahe ng mga aswang sa mga manlalakbay na naroroon. Base na rin sa kwento ng mga mersenaryo na nagmula sa kabilang daigdig. Kaya naman sinamantala na ito ng isa sa kasamahan ni Egoy. Yaman din lamang sa isip-isip nito na negatibo ang tingin lang ng mga manlalakbay sa mga aswang. Bakit hindi niya pang lubos-lubusin at ipasa dito ang sisi? Total, alam nilang wala namang maniniwala sa mga aswang na ito kahit pang depensahan nila ang kanilang mga sarili. Sa pagkakataong iyon, ang prioridad nila ay ang magawang makaligtas laban sa mga halimaw na patuloy na sumusugod sa kanila. Hindi hihinto ang mga nilalang na ito hanggat nagagawa nilang maamoy ang sariwang karne at ang samyo ng mga tao. Patuloy at dire-diretso ang pagsugod ng mga nilalang na ito. Walang humpay ang mga halimaw na nagmumula sa loob ng kuweba, maliit at malaki, patuloy sa paglapit sa kanilang kinaroroonan. Ngunit dahil nga sa may mga kasamaan silang nasa antas ng ginto at platinum, nagiging mas madali para kila Egoy ang depensahan ang kanilang pangkat at paslangin ang mga halimaw.
Nakuha nila ang pabor ng mga platinum na antas ng mandirigma dahil na rin sa pagsuplong nila sa kung sino o mano ang may kasalanan sa paglalagay ng patibong at ilusyon. Nagawa nilang mas mapataas ang tsansa ng kanilang pagkakaligtas mula sa kapahamakan. Walang tigil ang mga halimaw dito. Kailangan nating wasakin ang bukana ng kuweba. Iyon lamang ang kaparaanan upang matigil ang kanilang pagtungo at pagsugod sa atin. Totoo nga ang kasabihan na ang kuweba ng sumpa at kamatayan ay may dimensional na portal na dinadaanan ng mga halimaw mula sa iba't ibang panig ng mundong ito at lumulusot sa kuwebang yan upang manginain dito sa ikalawang bahagi ng kapatagan. Mga kasama, ituon nyo ang konsentrasyon ng inyong mga kapangyarihan at pag-atake gamit ang inyong mga pantasmal na sandata upang wasakin ang bukana ng kuweba. Kailangang gumuho nito, kailangang matabunan ng daanan. Sa ganoong kaparaanan lamang maiiwasan natin ang patuloy na pagkaamoy sa atin ng mga halimaw mula sa kailaliman. Sapat na ang mga halimaw na naririto upang maging abala tayo. Hindi na natin kailangan pa ng karagdagang mga nilalang. At baka mamaya pa, lumitaw dyan ang mga kahil na halimaw. Kumilos na kagad kayo. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng sandali. Agad naman silang sumunod. Pinaniwalaan nila ang utos ng isa sa mga nasa antas ng platinum na mandirigma sa taktikang naisip nito. Tama nga naman itong lalaki. Ang bukana ng kuweba ang pinakamalaking problema nila dahil doon nagmumula ang iba't ibang uri ng nilalang at mga halimaw. At ang putulin ang ugnayan ng kuweba patungo sa kanilang kinaroroonan ang pinakamatalinong kaparaanan upang makontrol, mapigilan ang pagbugso at ragasa ng mga halimaw mula sa dimensyonal na daanan sa kailaliman ng lupang iyon. Sa kabila ng may distansya ito mula sa kuwebang kinaroroonan nila Zen, ramdam nitong binata at nila Fred, maging ng iba pa sa mga kasamahan nila, ang puwersa at presensya ng tila bang labanan sa pagitan ng mga mersenaryo at mga halimaw. Sa dami ng nakaharap nilang mga nilalang ay pamilyar na sila sa presensya ng mga halimaw at alam na rin nila kung paano magagawang mas madaling madetermina ang antas ng mga halimaw base sa dating ng kanilang mga presensya. Alam nitong sila Zen na nasa antas ng kulay pula at lila ang nakakaharap ng mga nasa kuweba ng sumpa. Alam niyo, ang tindi talaga ng mga tao na yun. Parang ang lalakas ng mga kinakalaban nila doon, no? Sayang lamang, hindi natin silang nakausap. Sana lang maging ligtas sila. Hindi ka bang nakikinig Kula sa usapan namin nitong hari ng mga aswang? Oo nga pa rin Kulas. Hindi ba? First impression last. At ang impression ng haring haswang, yung grupo ng mga manlalakbay na yon is a bad news. Kaya nga mabuti na lang hindi silang nagtungo dito. Siguro talaga hindi nilang sinadya na magtungo doon sa kuweba. Nagkamali lang talaga sila. Ay nako, pinsan mo ba yung nagbabasa ng mapa nila? Pareho kayong hindi marunong magbasa ng lugar at lokasyon? Tama kayo. Ngunit, ipagdasal na lamang natin. Masama man ito na hilingin. Ngunit sana hindi na nilang sapitin pa ang kuwebang ito. Dahil kung totoo ang mga nasambit nitong mga aswang, nasa peligro tayo. Oras na matagpuan nila ang kuwebang ito. Oras na makalaya sila mula sa labanang nagaganap. Hindi ko namang sinasabing ganoon silang kasama. Hindi ko namang sinasabi na kung paano ang pagtrato nila sa mga aswang na ito ay ganon din ang magiging trato nila sa atin. Ngunit mas mabuti na ang nag-iingat. Lalong-lalo na. At ayon dito sa hari ng mga aswang, nagtatangan ng isang napakalaking espadang pantasmal ang kanilang pinuno. Alam nyo, base sa mga deskripsyon nitong sila Kulas kanina, di ako maaaring magkamali. Ang pangkat na tinutukoy nitong mga aswang ay ang pangkat ni Egoy, ang mandirigmang tangke. Nagtataglay ng isang dambuhalang pantasmal na espada na para bang kampilan at mataba at malapad. Ginagamit niya ito hindi lamang sa pang-opensa kundi pang-depensa. Nagsisilbi din itong kalasag at proteksyon nila. Kilala itong si Egoy bilang isang matibay at malupit na manlalakbay. Ngunit magaling sa liderato. Hindi lamang purong lakas ang ginagamit niya kundi talino, taktika, kagalingan,
Dahil oras na masabak siya sa labanan kontra sa mga halimaw, nakatuon ang kanyang atensyon sa pagbuksa sa lahat ng kaharap nila at wala itong itinitira. Mapalad na lamang itong mga aswang na ito at hindi silang sinubukang sugurin ang pangkat nila Egoy. Mainit ang dugo ng mga mersenaryong iyon pagdating sa mga nilalang na kagaya ng mga aswang. Ngunit hindi ko pa namang nabalitaan na may inagrabyado silang mga tao. Siguro, hindi na lamang nakakarating sa publiko. Subalit, hindi ko masasabi na ganong kasama sila Egoy. Sabihin na lamang natin na iyon ang naging ugali nila dahil na rin sa kalupitan ng kapaligirang ginagalawan nila. Tama ka dyan. Hindi rin naman nating masisisi ang mga mandirigmang iyon dahil kagaya ng mga aswang, kagaya ng iba pang lahi, kailangan nilang iprioridad ang proteksyon at kaligtasan ng kanilang mga kasamahan at tao. Kaya natural lamang ang naging reaksyon nila nang makasalubong ang mga aswang. Nauunawaan ko yun dahil ang presensyang pinapakawalan nitong haring aswang ay tunay nga naman na nakakabahala. Iho, tinuruan naman na kita kung paanong pigilan at itago ang presensya mo. Alam mo naman na hindi lahat ng naririto ay mga aswang na kagaya mo. Oras na maramdaman nila ang nakasusulasok na presensya ng isang aswang at nilalang ng kadiliman, tiyak ako ang magiging reaksyon lamang nila ay ang maging handa sa labanan. Pasensya na ho kayo at nakalimutan ko. Sa tinagal-tagal ng panahon na nanatili kami sa aming lugar ng walang nanggagambalang tao, hindi ko nang naisip ang kailangan gawin iyon. Ngunit dahil sa pagpapaalala nyo, Guro, huwag kayong mag-alala at gagawin ko ito, alang-alang sa kaligtasan ng aking pangkat. Masyado nang humahaba ang labanang ito. Tumabi kayo. Naiinip na ako. Huwag mong sabihin, gagamitin mo yan dito. Ano pa nga ba? Nakakapagod ang panoorin ng mga halimaw na yan na parang mga bulat at kitikiti na pabalik-balik dito. Hayaan yung tapusin ko na ito nang makapagpahinga tayong lahat. Magsitabi kayo! Bilisan nyo na kung ayaw nyong madamay sa pinsala ng gagawing pag-atake niyan! Lahat ay nagulat at nagmadali. Nataranta pa ang ilan dito. Dahil ang pinuno ng platinum na antas ng mga mandirigma, ang grupo nito, naroroong tumayo na. Ang lalaking may mahabang buhok na ginintuan, na tila bang nainip na sa ginagawang pagdepensa laban sa mga halimaw. Inilahad nito ang kanyang ginintoang sibat. Isang uri ng pantasmal na sandatang animoy nasa ibang sangay na nito, kagaya ng pantasmal abismal. Ngunit hindi katulad ng mga sandata nitong sila Zen na para bang espiritual ang anyo o para bang sumasapi sa mga sandatang kasalukuyang gamit ng may tangan nito. Ang pantasmal na sandatang gamit ng pinuno ng grupong ito ay tila bang napakakinang na ginto. Namangha ang lahat ng itaas ito ng lalaki. Lahat itinaas ang kanilang depensa dahil ayon sa mga kasamahan nitong mandirigma, maaari silang madamay sa epektong pangmalawakan ng gagawing pag-atake nitong lalaki. Maya-maya pa ay makikita na ang puwersa ng kanyang sandata ay tila bang dumaloy patungo sa kanyang katawan. Nagkulay ginto ang mga mata nito. Kasabay nito, nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag ang katawan ng lalaki at maya-maya pa ay bumalik ito sa kanyang sandata. Makailang ulit na pinaikot nitong lalaki ang kanyang sibat at walang kung ano-ano, inihampas niya ito sa kalupaan na nasa kanyang harapan, kung saan naroroong nagtatago ang mga halimaw. Sa umpisa, walang naging reaksyon ang kapaligiran. Walang epekto ang ginawa niyang paghampas na para bang walang lakas o walang puwersa ang tumama sa kalupaan. Ito ay sa kadahilanan na sa labis na bilis ng pinsala na nagawa ng sibat, direkta itong nagtungo sa kailaliman ng kuweba at hindi na itong namalayan pa sa kaibabawan o sa kalupaan. Ngunit sa kailaliman ay naroroong nagkadurog-durog na ang mga halimaw. Lumikha ito ng malakas sa pagsabog sa kailaliman ng kuweba, dahilan upang ang mismong portal ay tila bang bahagyang mawasak. Ang mga halimaw na naroroong papalabas pa lamang sana ng kuweba ay nagawa na ring masira, mawasak at mamatay. Maya-maya pa ay nagkulay ginto ang liwanag sa mga bitak ng kalupaan at hindi naglaon, natahimik ang buong kapaligiran.
Grabe, nakakatakot ang persang yun. Sa labis na bilis, sa labis na lakas, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong magkaroon ng reaksyon ng kagubatang ito. Tama, dahil direktang tumama ito sa kailaliman. Hindi ko nang maramdaman pa ang presensya ng mga halimaw. Maging ang dambuhal ng bulate, tila yatang napuksa na nito. Makikitang hinihingal ang pinuno ng mga mandirigmang platinum ang antas. Labis ang puwersang pinakawalan niya at ikinarga sa kanyang sandata. Ngunit sulit ito para sa kanya dahil natigil ang paglabas ng mga halimaw. Nawala ang mga sumusugod sa kanilang nilalang at napayapa ang kapaligiran. Bagamat alam nila na hindi itong permanente dahil kalaunan ay babalik sa dati ang portal o dimensional na portal sa kailaliman ng kuweba at muling uusad ang mga halimaw. Ngunit sa ilang sandali, minuto o oras ay magkakaroon sila ng panandaliang pagpapahinga upang mabawi ang kanilang mga lakas at upang magkaroon ng pagkakataon kung sakasakali na maubos ang epekto ng ilusyon na harang sa kanilang daanan at magawa na nilang makaalis sa teritoryo ng kuweba. Iyon lamang tanging kaparaanan dahil sa kung hindi silang aalis doon, magdamag ang magiging labanan at walang humpay ang paglabas ng mga halimaw. Labis ang ginamit mong enerhiya. Siguro naman ay alam mong maaaring ang ilang mga halimaw na nariritong nagtatago sa kagubatan na nasa mataas na antas kagaya ng mga kulay ube ang mga mata ay maakit sa ginawa mong pag-atake. Wala na tayong magagawa pa at wala akong pagpipilian. Kung pinabayaan pa natin ang pakikipaglaban nitong mga naririto, maaaring maubos ang kanilang lakas gamit ang kanilang mga pantasmal na sandata at may masawi pa sa kanila. Dapat lamang at karapat dapat lamang na matamo ng mga halimaw na yon ang ginawa kong pagpaparusa. Isa pa, hindi tayong maaaring magpabaya. Abnormal ang kaganapan sa kagubatan. Hindi natin maaaring ipagpalagay na lamang na lahat ng halimaw na lalabas dyan sa kuweba ay kaya nating kaharapin. Papaano na lamang sa oras na nag-umpisa ng mga kulay kahil na halimaw ang lumabas dyan? Ano ang gagawin natin? Tiyak, marami ang mamamatay sa mga taong naririto. Maring magawa nating makaligtas, ngunit hindi sila. Kagaya ng dati, lagi mo pa rin iniisip ang kaligtasan ng iba. Wala akong magagawa. Iyon ang ugali ko. Iyon ang paninindigan at prinsipyo ko. Kaya naman hanggat may lakas ako, hanggat may nangangailangan ng tulong sa kagubatang ito ay tutulong ako. Egoy, nakita mo ba yung ginawang pag-atake ng lalaking yun? Nakakatakot ano? Dahil lang yun sa sandatang taglay niya. Alam niyo kung meron din tayo ng sandatang yan, sigurado ako magagawa din natin ang ginawa niyang pag-atake. Isa pa, sigurado ako hindi niya pang napeperpekto ang pag-atake yun. Paano mo namang nasabi? Tingnan nyo, hinihingal siya. Ibig sabihin lamang noon, hindi niyang kontrolado ng lubusan ang daloy ng enerhiya patungo sa sandata. Baka naman, sobra lang talaga ang paghigop ng lakas ng sandatang yan, kaya hiningal siya. Hindi ba, pinuno siya ng isang platinum na antas ng pangkat, kaya nangangahulugan lang yon. Sapat ang kanyang karanasan upang gamitin ang sandata niya. Baka ganun lamang talaga ang kapalit nito upang makalikha ng ganung uri ng kalakas na pag-atake na nagawang paslangin ng lahat ng halimaw sa ilalim ng lupa. Kahit ano pa yan, kaya din natin yan kung meron lamang tayo ng mga sandatang kagaya sa kanila. Ngunit di bali na, sa oras na makatawid tayo patungo sa gintong antas ng klasifikasyon ng mga mandirigma, magkakaroon na tayo ng karapatan upang makatuntong sa ika-4 na istasyon. Doon natin makukuha ang mga materyales upang makalika ng mga mas matataas na uri ng sandatang pantasmal, mas maganda at mas malakas kumpara sa ginagamit ng lalaking yan. Natural kay Egoy ang makaramdam ng pagkainggit sa mga mandirigma o ilan pang individual na nakikita niyang mas lamang sa kanya ang kakayahan maging ang mga kagamitan. Ugali ito ni Egoy. Ayaw niyang nalalamangan. Ayaw niyang nauungusan pagdating sa kagalingan. Ibig ng lalaking ito na siya lamang ang pinag-uusapan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Ibig niya na siya lamang ang sikat at tinitingala.
Kaya naman ang magkaroon ng ginto at platinum na antas ng mga mandirigma sa kanilang lugar na kinaroroonan, bagamat ipinagpapasalamat nila, ngunit kalaunan ay tila bang ikinaiinis nitong si Egoy. Hindi siyang komportable na merong mas malalakas kumpara sa kanya. Hindi siyang komportable na may mga umaali-aligid na mas mataas sa kanya ang antas ng kalinangan ng karunungan sa pakikipaglaban. At ang titulo ng platinum at ginto ay tila bang apoy na nakakapaso sa kanyang mga mata. Egoy, anong gagawin natin? Oras na mawala ang ilusyon na nakabalot sa daanan. Sigurado ako magmamadali ang mga yan upang mahanap ang kuweba ng proteksyon. Anong gagawin natin at naroroon ang mga aswang? Tiyak ako, kapag natanong sila nitong mga mandirigmang ito at umamin, tayong mapapahamak. Huwag kayong mag-alala. Sa tingin nyo ba, paniniwalaan ng mga aswang? Kung sakasakali man talaga na naroroon sila, kailangan lamang natin silang tapusin at patayin kaagad bago pa silang makapagsalita. Idadahilan na lamang natin na ginawa na natin ang aksyon na iyon upang maiganti ang kapahamakang dulot ng mga aswang sa paglagay ng patibong. Sa ganoong kaparaanan, wala ng saksi, hindi na sila makapagsusumbong pa at hindi nang malalaman ng mga mandirigmang yan kung anong tunay na nangyari sa daanan. Tama ka nga, Egoy. Ganun na lamang ang gawin natin. Patahimikin ang mga aswang. 5 lang naman ang mga yon. Mabilisan na lamang natin silang kitlin. Nang sa gayon na hindi na makapagsalita pa. Para lang naman sila mga pesting ipis na titirisin natin. Bago pa tayong mabuking dito sa mga mas malalakas na mandirigma. Siguradong may kalalagyan tayo kapag nalaman ng lalaking yan na tayo ang gumawa ng patibong na yun. Shh! Huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa'yo. Maganda na kayo. Sigurado ako, anumang sandali, mawawala na ang epekto ng ilusyon sa daanan at makikita na natin ang kuweba ng proteksyon. Kailangang mapaslang natin kaagad ang mga aswang sa lalong madaling panahon. Marco, tingnan mo! Nagliliwanag na ang daanan. Nawawala na yata ang epekto ng ilusyon. Maaari na tayong kumilos patungo sa kuweba ng proteksyon. Tingnan mo, nagpupula na ang kalangitan. Papalapit na ang dilubyong bagyo ng yelo. Kumilos na tayo. Mga kasama, tayo na. Huwag nyo nang antayin pang lumabas pa ang iba pang halimaw mula sa kuwebang yan. Kung ibig nyo at hinahanap nyo ang kuweba ng proteksyon, sumunod na lamang kayo sa amin nang matiyak ang inyong kaligtasan. Huwag na kayong magpapaiwan pa at huwag na kayong hihiwalay pa sa amin. Tandaan nyo, maaaring naroroon ang mga aswang sa kuweba ang may kagagawan ng kapahamakang ito sa atin. Oras na makita nyo sila, huwag na kayong mag-alinlangan pa. Hindi na kailangan pa ng pagpapaliwanag. Tapusin nyo kagad sila. Mga salot sila at pinatunayan lamang nila yun dahil sa ginawa nilang mga patibong na harang sa ating daanan. Utos ito ng pinuno ng platinum na antas ng mandirigma, si Marco. Ang lalaking pumigil sa mga halimaw mula sa kailaliman. Ang lalaking may gintong sibat. Ibinaba niya na ang kautusan upang paslangin ng mga aswang oras na makita ito at agad-agad nakitlin ang mga buhay. Nakangiti naman ang pangkat nitong sila Egoy dahil parabang umaayon sa kanila ang sitwasyon. Hindi na nilang kailangan pang gumawa ng kadahilanan. Mukha yatang natapos ng labanan. Wala nang maramdaman pang presensya ng mga halimaw. Tila yata kailangan na nating maghanda. Ibig bang sabihin noon namang Zin, papunta na sila dito? Ibig sabihin noon, may mga bagong besyeta na naman tayo dito? Papaano kapag nandito yung mga nang api sa mga haswang? Anong gagawin natin? Mga boles pa naman pala sila. Oo nga. Humanda sila sa akin. Oras na makaharap natin ng mga yon. Aba, akala ko ba naman mga mabubuti sila at pinoprotektahan nila yung ibang mga manlalakbay. Yun pala, sila pala yung mga mapang-api dito. Tingnan lang natin, hindi silang makakapasok dito sa kuweba. Sisipain ko silang isa-isa. Zen, mukha yatang patungo dito ang ilan sa mga pangkat ng mga mandirigma at manlalakbay. At ang masamang balita, ilan sa kanila ay matataas ang antas. Tila yata nasa uri ng ginto at platinum. Nakumpirma na namin ito. Ayon kina Abner, kilala nila ang nasa antas ng platinum at mukha yatang nagngangalang Marco ang kanilang pinuno.
Ayon kay Mang Abner, hindi natin kailangang alalahanin si Marco dahil isang matuwid at tapat na mandirigma ito. Subalit, ang mas masamang balita pa dito, kasamahan nila ang pangkat ng mga manlalakbay na nasa antas ng pilak na pinangungunahan ni Egoy. Ang pangkat ng mga manlalakbay na pinag-iinitan itong sila Nestor. Kailangan nating maghanda dahil ayon dito kay Abner, maraming naitala ng kaguluhan ang nagawa nitong sila Egoy dahil sa kanilang pagmamalupit sa pagiging mapagmalaki at mayabang. Paringsin, hayaan mo na kami dito. Ako nang bahalang umarap dyan kay Egoy. Tingnan lang natin kung kaya nilang makipagsabayan sa akin pagdating sa pang-aapi. Gusto nilang maapi pala ha. Tingnan lang natin. At saka paring Imeno, paring Fred, ihanda niyo yung harang ng tarangkahan. Hindi sila maaaring makapasok dito. Maliban na lamang kung makita natin tapat sila sa mga sasabihin nila. Ako ang magtatanong. Tingnan mo paring Fred kung totoo ang sasabihin nila ha. Kung hindi sila makakapasa sa aking mga katanungan, maghanap-hanap na sila ng sarili nilang kuweba o maghukay na lamang sila ng lupa para naman doon sila magtago bago pang dumating yung mga bagyo. Paring Kulas, ano naman ang balak mong gawin? Mukha yatang hindi kang basta-bastang pakikinggan ng mga yan. Sigurado ako kung ganoon kayabang yang si Igoy at ganoon siyang mapanlinlang, sigurado ako gawa na yan ng kwento at ikinuwento na dun sa Marco na yun para masiraan itong sila Mang Nestor. Sigurado ako pagdating dito, pag-ineta nila yung mga haswang, baka nga pati tayo pag-ineta ng mga yan. Lalo na, alam mo naman, lahat nababago ang ugali kapag nasa bengit na ng kapahamakan. Hindi ba? Marapit na yung pagdating ng bagyong daluhong ng yelo. O di ba, kung hindi silang makakapasok dito, sigurado ako magwawala-wala ba yan at magmamaoy dyan sa labas. Huwag kang mag-alala. I can handle it. Tingnan lang natin kung ganong kayabang yung igoy-igoy na yan. Mang Nestor, manatili na naman kayo dyan sa loob at huwag na kayong mag-aksepa ng oras. Total, kayo lang naman ang inaapi. Baka naman maawa pa kami ng tuluyan sa inyo kapag inaping muli kayo niyang ni Egoy. Huwag na kayong magpapakita. Doon na lamang kayo sa loob. Kaya na namin to. Maraming salamat, mga kaibigan. Pasensya na kayo at pati kayo ay nadamay pa. Hindi naman namin ginusto at hindi namin inaasahan na makakaharap namin ng mga individual na kagaya nila. Pero tatanawin namin malaking utang na loob ang gagawin yung pagtulong. Hindi namang maiwasang mapansin nitong sila Zen ang mayat-mayang pagtitig nitong si Nestor dito kay Maria. Para bang kakaiba ang ginagawa nitong pagsulyap sa babae. Maging si Kulas ay hindi na rin napigilan ng kanyang sarili. Teka nga. Mang Nestor, mahilig ka ba sa mga bata? Mag-ingat ka. Magnanakaw yan. Maganda lang yan sa panlabas pero magninenok yan. Mamaya niyan, kung ano mga tinatago niyang kayamanan madekwat pa niyan. Pati nga yung puso mo parang nadekwat na. Bakit kanina niyo pa kasing tinitingnan niyang si Maria? Hindi naman sa ganun. Huwag niyo sanang isipin na may iba kaming pakay sa dalagang iyan. Hindi lamang naming maiwasang mapansin ang kanyang porselas na suot-suot. Oo nga, kung hindi kami nagkakamali, yung porselas na yan at ang simbolong naririyan ay ang simbolo ng nasira naming hari. Kaya hindi namin maiwasang mapansin at ibig naming malaman kung paano itong napunta sa kanya. Ano ba nga ba? Ninakaw niya. Kakasabi ko lang sa inyong magnanakaw yan Kaya wag na kayo magtaka. Baka nga kung ano-ano pang kagamitan ang daladala niyan sa mga bulsa niya Di ba, Maria? Ngunit tahimik itong si Maria na tinititigan ng porselas. Ang katotohanan nito ay ang porselas na iyon ang ginamit niya upang gawing aktibo ang portal papatawid sa mundo ng kaluluwa at panahon. Ito ay sa kadahilan ng porselas na ito ay kaloob sa kanya ng kanyang kaibigang aswang na hindi niya namang inakala na hari pala ng mga aswang. Kilala ito ni Nestor. Alam niya ang porselas na iyon dahil nag-iisa lamang ito sa buong mundo at ang kanilang hari lamang ang nagtataglay nito. Kaya naman hati ang kanyang kaisipan ukol sa kung paano itong napunta kay Maria. Dahil ang kanilang hari ay pinaslang. Kaya naman hindi maiwasang isipin ni Nestor na maaaring may kinalaman itong si Maria
sa pagkasawi ng kanilang hari. Huwag mong sabihin sa akin, Nestor, na iniisip mong posibleng itong si Maria ang may kagagawan ng kasawian ng inyong hari. Alam ko ang mga titig na yan. Maliban pa doon, matagal ko nang napansin ang porselas na taglay nitong dalaga. Inisip ko na lamang na kasama ito sa kanyang mga extracurricular activity, kaya nakuha niya. Pero base sa mga pagkukwento sa akin nitong dalaga, tila yatang naging kaibigan niya ang inyong hari. Posible. Hindi nakikipagkaibigan ng aming mahal na hari sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mandurukot, magnanakaw at kawatang kagaya ng babaeng yan. Manahimik ka. Ayusin mo ang tabas ng dila mo. Tandaan mo, bisita lamang tayo dito at wala tayong karapatan upang manghusga sa ibang individual. Pagpasensyahan mo na ang kasamahan ko, Binibining Maria. Kami ay nagtataka lamang at labis ang katanungan sa isipan kung papaano itong napunta sa iyo. Totoo ba ang sinabi ng aming guro tungkol sa pagiging kaibigan mo dito sa aming hari? Hindi ko alam kung anong sinasabi niyong hari. Subalit, totoong ibinigay lamang ito sa akin. Kaloob ito sa akin ng kaibigan kong nasira. Isang aswang na napas lang sa aming paglalakbay. Ngunit, maniwala kayo, wala akong pinapatay ng aswang, lalong-lalo na hari. Inosente ako kung yan ang iniisip niyo. Kung gayon, wala na tayong pag-uusapan pa dito. Maliban pa doon ay hindi naman basta-bastang mapapasakamayan ng ibang individual at hindi magagamit kung wala ang basbas ng aming hari. Ganan-ganan na lamang yon, mahal na hari. Hahayaan mo na lamang na tanggapin ang kadahilan ng ibinigay niya sa atin. Baka nagsisinungaling lamang yan. Maniwala kayo sa akin. Dapat ay namatay na siya nang sandaling isuot niya yan kung walang pahintulot ng nagmamay-ari niyan. Ngunit ang katotohanan na hanggang ngayon ay buhay pa siya. Ibig sabihin, inilipat sa kanya ang karapatan sa paggamit ng porselas na yan. Kaya wala tayong karapatan upang bawiin ito sa kanya. Ang mabuti pa, maganda na lamang kayo dahil hindi natin masasabi kung anong maaaring mangyari. Oras na sumapit dito ang pangkat ng mga manlalakbay na pinangungunahan ni Egoy. Parinsin, mukhang nandyan na sila Egoy. Ano, labasin na ba natin? Birahin ko na. Ako nang bahala dun. Ibaon na natin sa lupa ng manahimik. Kalma ka lang pa rin, Kulas. Tandaan mo, may mga kasamahan silang mga platinum. Baka naman mamaya, isipin nila na kalaban tayo at lahat sila pakay nating tapusin. Mas mabuti, idaan natin sa diplomasya. At kapag ganyan ang usapan, ang mabuti pa, sila Sir Ed na lang ang hayaan nating makipag-usap. Magmiron na lang tayo. Wala akong tiwala sa'yo. Hayaan nyo na at kami na lamang ang kakausap. Tingnan natin kung maaari nating maidaan sa mabuting usapan ang tungkol sa tensyon na nagaganap sa pagitan nitong sila Egoy at nitong sila Nestor. Ngunit maging handa lamang kayo dahil hindi natin alam kung anong mga kasinungalingan na ang itinanim nitong sila Egoy sa isipan ng kanilang mga kasamahan. Egoy, tingnan mo. Mukhang may mga tao nang nauna sa atin sa kuweba. Posible kayo nasa loob ng mga aswang. Tingnan natin. Kung mapapatunayan natin na itinatago nila mga aswang, kailangan na rin natin silang patayin. Dahil nangangahulugan lamang ito, nakasabot sila ng mga aswang. At hindi iyon maaaring patagalin pa. Maaaring mabuking tayo dito. Niyang pangkat nila Marco kapag nagkataon. Marco, tila yata may iba nang nauna sa atin sa kuweba. Maaari kayang nakausap na nila ang Panginoong tagapamahala ng kuweba. Sa pagkakataong ito, kailangan nating timbangin ang sitwasyon. Dahil kung magkagayon, kung totoong nakausap na nila ang Panginoon na tagapangasiwa ng kuweba at kung panig ito sa kanila, isang maling salita lamang, isang maling pagkilos, maaaring mawala ang ating oportunidad upang makapasok sa kuweba. Nauunawaan ko yun at huwag kayong mag-alala. Hayaan yung ako ang makipag-usap. Marco, bakit hindi nila kami makipag-usap? Sigurado ako, naririyan ang mga aswang sa loob at pinagtatakpan ng mga taong yan. Baka mapahamak lamang tayo. Baka malinlang lamang tayo. Kung ako sa'yo,
Sukurin na natin. Tapusin na natin ang mga taong yan. Halata naman na mahihina lamang sila. Huwag na tayong mag-aksepa ng oras. Tama si Egoy. Tapusin na natin yan. Nakita namin. Siguradong dyan pumunta yung mga aswang. Paano nyo namang nakitang naririyan ng aswang? Hindi ba't magkakasama tayong nakulong sa kuweba ng kapahamakan at sumpa? Pakiramdam ko lang. Kutob ko lang. Marco, baka tayo pa ang paslangin ng mga taong yan. Hindi natin sigurado kung ano na ang mga itinanim sa isipan nila ng mga aswang. Baka naman may kakayahan yung mga aswang na kontrolin sila at gamitan ng hipnotismo at bigla na lamang tayong sugurin. Tapusin na natin sila. Tumabi kayo. Huwag niyong pinangungunahan si Marco. Sino ba kayo para pakialaman ang kanyang mga desisyon? Sabit lang naman kayo. Egoy, kilala ang iyong grupo bilang mga mapagsamantala at mga manlilinlang. Akala niyo ba hindi nakarating sa amin ang reputasyon niyo kung papaano niyong nagagawang mapagtagumpayan ang inyong paglalakbay at pakikipaglaban sa pamamagitan ng pang-aagrabyado sa iba? Huwag niyo na kaming paikutin pa dahil maaaring kayo nga ang may kagagawan ng patibong na naroroong nagkulong sa atin at ipinapasa niyo lamang sa mga aswang. Hindi ba nakarinig ng mga aswang na may karunungan sa panlilinlang at ilusyon na ganun ang antas? Lalong-lalo na ang mga baguhang aswang na tinutukoy nyo. Kaya manahimik na lamang kayo at huwag nyo nang palalain pa ang sitwasyon. Kung hindi at ayaw nyong pasakop, malaya kayong makaalis dito. Di namin kailangan ng sakit sa ulo at hindi namin kailangan ng mga taong magdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin at ng mga naririyan sa loob ng kuweba. Alam nyo ba ang sitwasyong kinakaharap natin? Isang pagkakamali natin, oras na mawala sa atin ang pabor ng mga taong yan, maaaring isa sa kanila ang nagtataglay ng titulong Panginoon at tagapangasiwa ng kuweba. Alam nyo ba ang maaaring mangyari kapag naging masama ang tingin nila sa atin? Lahat tayo hindi na makakapasok dyan at madadamay kami sa kalokohan nyo. Natahimik itong pangkat nila Egoy. Tila yatang pumalpak ang kanilang panunulsol dito sa pangkat ng mga platinum na mandirigba. Ibig sana nila na puwersahin ito at kontrolin o paikutin, paniwalain na sila ang kakampi at pilitin na sugurin ang kuweba upang paslangin ang mga taong naroroon. Ngunit sa mga sinabi nitong kasamahan ni Marco, bigla na lamang na tila bang may hangin o hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanya, dahilan upang tumalbog siyang papabalik at tumama sa punong nasa likuran nila. Aray ko, anong nangyari? Parang may tumamang pwersa sa akin. Yan ang proteksyon ng kuweba. Ibig sabihin ay aktibo na ang depensa ng kuweba. Ibig sabihin ay naririyan ang Panginoong tagapangasiwa. Hindi niyong gugustuhin na makita kayo bilang mga kalaban nila dahil hindi na kayo magkakaroon pa ng pagkakataong makapasok dyan. At kung totoo man na naririyan ang mga aswang na tinutukoy nyo, ay idadaan natin to sa mabuting usapan at kalmadong pakikipagtalastasan sa kanila. Ayoko ng karahasan dito, lalong-lalo na at pare-pareho naman tayo mga manlalakbay at ibig lamang na makaligtas sa paparating na unos. Kaya tumabi kayo dyan. Malas. Egoy, kailangan natin gumawa ng paraan. Oras na magpakita ang mga aswang dyan. Kailangan natin silang atakihin. Ano man ang kaparaanan. Dahil tiyak kapag binuking tayo ng mga aswang na yan, malalagot tayo maging dito kay Marco. Naunawaan ko yun. Huwag kang mag-alala. Nag-iisip na ako ng paraan. Ihandahan nyo lamang mga sandata nyo. Oras na magpakita mga aswang. Simplihan nyo lang. Marahang naglakad itong si Marco kasama ang kanyang pangkat. Naroroong tumango ito at tila bang nagbigay ng galang dito kay Ninang at Sir Ed. Wala doon si Zen at nananatiling nakakubli maging si Fred. Hinayaan nilang itong si Ninang at Sir Ed kasama si Kulas at Jimeno ang makipag-usap. Kasama na rin itong si Mang Abner upang makita ang mga pamilyar na pagmumukha at mas maging madali ang usapan na magaganap. Kung gayon, naririyan ka na rin pala, Abner. Matagal na rin panahon na hindi tayo nagkikita. Mabuti naman at maayos at ligtas ang iyong pangkat. Marco, ikinagagalo kong muli kang makita. Di na yata dumaan kayo sa isang matinding labanan. Sinabi mo pa, nakaharap namin ang mga halimaw sa kuweba.
Sa kabila lamang nito, nagawang magkamali ng isa sa mga kasamahan namin sa pagdetermina ng lokasyon ng kuweba ng proteksyon at napunta kami sa kuweba ng sumpa. Mabuti na lamang at nagawa pa naming matulungan ng ilang naroroong nakulong dahil sa kagagawa ng iilan na naglagay ng patibong at ilusong harang. Dahilan upang mahirapan kaming makalabas sa teritoryo ng kuweba ng sumpa. Hindi namin tiyak, subalit may impormasyon kami mula sa ilan sa aming mga kasama dito kung sino ang may kagagawan nito. At kung hindi kami nagkakamali, may iilang aswang kayong kinupkup sa kuwebang iyan. Hindi kayong nagkakamali. May mga kasamahan nga kaming aswang na naririto sa kuweba. Ngunit, ibig nyo bang sabihin na sila ang may kagagawan ng pagkakakulong nyo doon? O bakit? Totoo naman Sila lamang ang kaduda-duda dito. Lahat tayo dito mga tao at sila ang naiiba. Mga aswang, mga salot. Walang duda. Sila ang may kagagawan kung bakit kaming nakulong doon at kamunti ka nang mamatay. Hindi ba, Egoy? Naririto lamang kami dahil sa pagtutulungan namin. Kaya kung ayaw nyong mapahamak, ilabas nyo na ang mga aswang na yan nang mahatulan na. Huwag na kayong mag-aksepa ng oras dahil mga asang mga yan. Kapag naging komportable kayo, siguradong sasalakay sila at uubusin kayo dyan. O nga, kung ako sa inyo, pakita nyo na sa amin ang mga aswang na yan at kami nang bahala. Sigurado ako ginamitan kayo ng mahika at hipnotismo. Pero huwag kayong mag-alala dahil tutulungan namin kayo. Kung ako sa inyo, ilabas nyo na mga aswang para hindi na tayong magkasakitan pa dito. Gusto lamang namin ang makapasok sa kuwebang yan at maging ligtas kagaya ninyo. Paparating na ang dilubyo, kaya hindi kami maaaring maabutan dito sa labas. Ngunit kung mananatili ang aswang dyan sa loob, may peligro pa rin maaaring mangyari sa atin. Kaya naman kung ako sa inyo, gawin nyo ng madali ang ating problema. Ilabas nyo na mga aswang at kaming pangkat na lamang ang tatapos sa kanila. Nagkatitigan ang magkabilang pangkat. Nagpapakiramdaman. Tinitingnan kung ano mga susunod na kilos ng bawat isa. Ngunit hindi nang nakapagpigil itong si Kulas. Teka. Bakit yung pinagbibintangan si Mang Nestor tungkol dyan sinasabi niyong mga harang-harang na ilusyon na yan? Nakita yan namin kung sinong naglagay nun. Ayan yung kasamahan nyo, ay ang kulot na parang salubong ang mga mata at ilong. Nasaan na yung dalawang kasamahan mo na inutusan nyo? Aba, pinapasa nyo sa mga aswang yung ginawa nyo. Akala nga namin hinarangan nyo yan para hindi nang maligaw pa yung ibang mga manlalakbay. Totoo bang sinasabi ng lalaking yan? Alam nyo, madami kaming witness dito. Kahit ako, nakita ko nga yun. Ayang mataba na yun na parang may lagaring dala-dala. Siya yung nag-utos doon sa dalawang kasamahan nila para maglagay ng harang dyan. Hindi niya nga kaming napansin Pero kami, kitang-kita namin ang ginawa nila. Tapos ipapasa nyo sa mga haswang na Henocens. Nalinti ka na. Ano gagawin natin? Ang lalakas ng loob nyo para linlangin kami, Egoy. Kayo pa lang may kagagawa ng kamuntikan ng kamatayan natin. Bakit ipinasa nyo sa mga aswang? Sandali, huwag kayong maniwala dyan. Baka napasa ilalim sila sa hipnotismo. Baka ginagamitan sila ng itim na mahika. Kaya sinasabi nilang gusto lamang sabihin ng mga aswang. Kung ako sa inyo, subukan nating tanggalin ang hipnotismo sa kanila. Hayaan nyo kaming makapasok dyan. At mapatunayan na nasa katinuan kayo. Dahil kung hindi kayong papayag na makapasok kami dyan, ibig sabihin lamang may tinatago kayo. Ibig sabihin lamang, maaaring kontrolado kayo ng mga aswang. Oo nga, kung magmamatigas kayo at hindi kayong papayag na matingnan namin kayo kung nasa ilalim kayo ng anumang hipnotismo, ibig sabihin noon, ang mga aswang ang kumukontrol sa inyo at nagsasalita kayo ayon sa kanilang kagustuhan. Ginagawa nyo lamang kaming masama sa paningin nitong mga kasamahan namin, gayong hindi naman yun ang ginawa namin. Kaming pangkat nila Egoy, gagawa ng kapahamakan para sa mga kapwa naming tao. Imposible. Ano? Tuso kayo. At sa tingin nyo ba, basta-basta kaming papayag na makapasok kayo dito? Knowing na ganyan ang ugali ninyo. Hindi kaming pinanganak kahapon para mauto nyo.
Kung gayon, inaamin nyo, nasa ilalim kayo ng kapangyarihan ng mga aswang. Mga tau-tauhan lang kayo ng mga aswang. Marco, maniwala ka sa akin. Pwersahin na natin ang pagpasok dyan sa loob ng kuweba. Dahil walang patutunguhan ng usapang ito. Tingnan mo, binabaligtad nila ang kaganapan. Kami ang itinuturong may kasalanan. Gayong ang mga aswang ang may kagagawa noon. Maniwala kayo sa amin. Hindi namin gugustuhin na maging kami ay makulong sa loob. Ano kami, mga bali? Para ikulong ang sarili namin at ilagay sa kapahamakan? Oo nga naman. Bakit naman namin ikukulong ang aming mga sarili sa loob ng isinumpang kuwebang yon? Naisip nyo ba yon? Isa lamang ang kaparaanan upang matiyak ito. Bakit hindi niyong iharap sa amin ang mga aswang? At bakit? Kapag inarap namin yung mga aswang sa inyo, oras na makita yan nila Egoy, gaano kasigurado na ligtas sila? Aba, natitiyak ko, nagbabalak na ang pangkat niyang sila Egoy para paslangin yung mga aswang. At oras na makita nila sila Mang Nestor, anong katiyakan namin na hindi itong gagawa ng kasamaan? Isa pa, anong pakialam namin kung maniwala kayo o hindi? Hindi naman kayo may-ari ng kuwebang ito. Kung ayaw nyo maniwala, edi maghanap kayo ng sarili nyong kuweba. Akala nyo naman obligasyon namin ang paniwalain kayo at magsabi ng totoo sa inyo. In your dreams, kausapin nyo ang ingron ko, pero hindi namin susundin ang kagustuhan nyo. Ano kayo? Mga anak ng congressman? Uy, Egoy, maghanap ka ng sarili mong kuweba. Bakit di ka na lang bumalik dun sa kuweba ng sumpa? Para solo mo, hindi yung manggagambala ka pa dito. Ang daldal mo at ang ingay mo. Bakit hindi mo na lamang ilabas sa mga aswang? Teka nga, Egoy. Bakit bang nagpupumilit kang makita ang mga aswang? Ano bang kailangan mo sa kanila? Isa pa, wala akong makitang ebidensya na nasa ilalim ng hipnotismo ang pangkat ng mga taong ito. Malinis sila at walang bahid ng itim na mahika. Hindi kagaya ng mga ipinaparatang nyo na nasa ilalim sila ng itim na kapangyarihan. Huwag kang maniwala. Panilin lang lamang yan. Kami ang kakampi dito, Marco. Kung kayo ang kakampi, bakit nariyan kayo sa labas at hindi kayo makapasok dito? Ayon sa kasulatan at batas ng kuwebang ito, ang mga nagsasalita ng katotohanan ay dapat na makakapasok dito. Pero subukan mo ngang tumawid. Sabihin mo nga na ang mga aswang talaga ang may kagagawan ng patibong at ilusyon na harang dun sa daanan. Kapag nagsasabi ka ng totoo, makakalampas ka dyan sa harang. Pero pag hindi, ibig sabihin, ikaw ang nagsisinungaling. Ano? Oo nga naman, Egoy. Bakit hindi mong gawin yon? Bakit hindi mong subukang tumagos sa harang? Sagutin mo lamang ang katanungan ng lalaking ito. Totoo ba ang sinasabi mo na ang mga aswang ang may kagagawan ng harang sa daanan natin? Oo naman, ang mga aswang talaga yon. Hindi ikaw ang tinatanong ko kundi si Egoy. Ano, Egoy? Bakit hindi ka makasagot? Hindi makasagot o hindi makatugon itong si Egoy. Alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling sila. Pero ang hindi niyang tiyak kung totoo ang sinasabi nitong si Kulas na may kakayahan ang depensa ng kuwebang iyon na madetermina kung nagsisinungaling ba ang isang tao o isang individual o hindi. Hindi niyang tiyak kung totoo ang sinasabi ni Kulas na sa oras na magsinungaling siya ay hindi siyang makakapasok. Egoy, ano? Bakit nanigas ka na dyan? Wag mong sabihin na totoo ang mga paratang nitong lalaki at nagsisinungaling kayo. At ipinapasa nyo lamang sa mga aswang ang kasinungalingang ginawa nyo. Ha? Ako? Nagsisinungaling? Tingnan nyo, tatagos ako dyan ng walang problema. At makikita nyo, ang mga taong yan ang nagsisinungaling. Oras na magawa kong makatawid, kailangan nating patayin ang mga aswang. At sigurado ako, kawawa naman ang mga taong ito na napasa ilalim sa kanilang kapangyarihan. Kailangan natin silang tulungan. Kung gayon, ibig mo bang sabihin, nagsasabi ka ng totoo at ang mga aswang ang gumawa ng harang upang mapahama kayo? Sila ang masasama? Kailangan pa bang itanong yon? Siguradong mga aswang may kagagawa noon. Bakit? Nakita mo ba? Hindi. Pero tiyak ako, sila ang may gawa nito. Dahil sino pa ba ang may kagustong mapahamak ang mga tao? Kundi mga aswang, di ba? Tingnan nyo at tatagos ako. Anong nangyay?
Anong nangyayari? Oh, anong problema? Akala ko ba tatagos ka dyan? Para kang tubol dyan na na-stuck sa pader ah. Maya-maya ay tumalsik itong si Egoy. Kagaya ng kanyang kasamahan, tumama siya sa batuhan sa bandang likuran nila at naroroong duguan ang kanyang katawan dahil sa pinsalang dulot ng proteksyon ng kuweba. Hindi totoong kayang madetermina ng kuweba at ng proteksyon nito ang pagsisinungaling ng isang individual. Subalit kung matatandaan, may kakayahan si Fred upang madetermina ang totoo at kasinungalingan. At si Zen naman ang may hawak o kontrol ng proteksyon ng kuweba upang mapili kung sino ang maaaring makapasok at hindi. Ang dalawang ito ay naroroong nakamasid lamang, nakakubli gamit ang kakayahan ni Zen at ginawang aktibo ang proteksyon. At nang oras na makita ni Fred ang kasinungalingang ginawa ni Egoy, ay pinalakas nitong si Zen ang proteksyon ng kuweba upang tumalbog ang lalaki. Pigil sa pagtawa itong si Ninang dahil sa kagagawan at pakana nitong si Kulas. Siya ang nakaisip ng kaparaan ng iyon. Siya ang nakaisip na paniwalain ang lahat ng mga nasa labas na may kakayahan ng proteksyon ng kuweba upang madetermina ang mabubuti, masasama, sinungaling at hindi. At tila yata naging epektibo ito. Ayaw mang maniwala. Sabi ko sa inyo hindi nyo bang alam, ako ang Panginoong tagapangasiwa ng kuweba at ginawa kong aktibo ang pagiging makapangyarihan ng depensa nito. Sa oras na magsinungaling kayo, sa oras na magtangka kayo ng kasamaan sa mga nakatagos dito, kayo ang hindi makakapasok. Ang katotohanan na nakapasok ang mga aswang dito sa loob ng kuweba, ibig sabihin lamang noon, puro ang kanilang intensyon at hindi silang nagsisinungaling nang tanungin ko sila kung anong pakay nila. Tanging kaligtasan lamang ang gusto nila kung bakit silang naririto at hindi silang may kagagawan ng paglalagay ng patibong sa daanan ano. Kaya ikaw naman, malaking mama na para bang isang kapre, hindi ko alam kung anong pangalan mo Kung naniniwala ka dyan kay Egoy, aba, pasensyahan tayo. Lahat kayo hindi makakapasok dito dahil ako ang Panginoong tagapangasiwa nito. Kneel before me. Bukay at ang nagsasabi ng totoo ang lalaking yan. Nakita mo naman ang nangyari dito kay Egoy. Nakita mo ang ginawa mo, Egoy. Muntik mo pa kaming ipahamak lahat. Kamunti ka na naming balaking patayin ang mga aswang dahil sa mga kwentong ginawa nyo. Pasensya na kayo. Hindi namin kasamahan ang pangkat nitong sila Egoy at nakita na lamang namin doon sa kuweba ng kapahamakan. Ngunit ibig naming humingi ng dispensa dahil sa naniwala kami sa kanyang kasinungalingan. Egoy, ano gagawin natin? Nabuking na tayo. Hindi tayo makakapasok. Mga lapastangan, ang lalakas ng loob nyo para magsinungaling sa akin. Bilang ikaw ay kapwa manlalakbay namin ay palalampasin ko ito. Umalis na kayo dito at huwag na kayong magpumilit pang makapasok sa kuweba. Kahihiyan ang ginawa nyo. Ipinasa nyo sa mga inosente ang inyong kasinungalingan at kapalpakan, mga tonto. Tonto? Aba, apelyido mo ba yan, Egoy? Bagay na bagay sa'yo Egoy, tonto. Hoy, kayong pangkat ng ulupong na sinungaling na yan, wag na kayong umasa pa na makakapasok kayo dito. Ako ang Panginoon ng kuwebang ito. At kung sinong gusto ko makapasok, sila lamang ang makakapasok. Subukan nyo magsinungaling at matudurog ang mga buto-buto nyo, kagaya ng Egoy na yan. Ngayon, sino pang gustong sumubok? Tuluyang nakumbinsi nitong si Kulas ang lahat ng naroroon na mga ginto at platinum na antas ng mandirigma na siya ang Panginoon ng kuweba. Na ang kuweba ay kayang alamin ang kasinungalingan at pagiging dalisay ng puso at isipan ng sino mang papasok dito. Kaya naman, ang buong pangkat nitong si Egoy ay nabigo na makapasok. Ngunit ang pangkat ni Marco at ng ilan pang nasa antas ng ginto dahil sa kanilang pagiging tapat sa mga katanungan nitong si Kulas ay nagawang makapasok. Bagamat mapanlin lang ang mga katanungan nitong binata at ang iba ay parabang hindi naman konektado sa kaligtasan nila. Ngunit obligado silang sagutin ito. Kapalit naman ito ay ang kanilang kaligtasan. Habang itong sila Egoy nanatiling nakatanga, nakanganga
sa bukana ng kuweba. Okay, tapos na ang season. Tara na, pumasok na tayo. Hoy, kayong mga unggoy na nasa labas, wag na kayong magtangka pa. Hindi kayong makakapasok dito, mga liars. Tatandaan ko mga pagmumukha nyo at sana wag na tayo magkita-kita pang muli dahil kapag nagkita pa tayo, aba, hindi ko nang maipapangako na magiging ligtas kayo. Hindi nyo kilala ang kaharap nyo. Kinatatakutan ako sa aming mundo. Alam nyo ba, marami akong napatay at hindi ko na lamang gustong ikwento sa inyo. Pero kung gusto nyo mapasama sa mga napatay ko, aba, hindi ako magdadalawang isip. With pleasure. Ano, Egoy? Kakasa ka ba? Egoy, umalis na tayo dito. Malakas ang isang yan. Nakita mo naman kung paano kang pinatalsik. Mapapahamak lamang tayo at mag-aaksaya ng oras. Maghanap na tayo ng ibang mapagtataguan. Magbabayad ka sa akin. Isinusumpa kita. Sus! Ang dami nang sumumpa sa akin. Lahat sila namatay. Mag-iingat ka. Baka ikaw nang susunod. Nagre-reflect pa naman ng mga sumpa sa akin. Oo nga, bahala kayong isa naging palaka na nung sinabihan si paring Kulas. Mag-iingat ka, Egoy. Tayo na mga kasama. Umalis na tayo dito. Mga walang kwenta. Napilitan na umalis itong sila Egoy. Nawalan sila ng pag-asang makapasok sa kuweba. Ngunit nanatili ang galit at panggagalaitin nitong lalaki. Isinumpa niya ang araw na iyon. Tinandaan niya ang pagmumukha nila Kulas dahil alam niyang magkukrus na muli ang kanilang landas. Alam nitong si Egoy, hindi lamang iyon ang kuwebang maaari nilang pasukan upang maproteksyonan sila laban sa paparating na unos. Bagamat may kalayuan ang iba pang lokasyon ng proteksyon. Ngunit wala silang pagpipilian kundi ang magmadali at tunguhin ito. Habang sa loob naman ng kuweba, nakaharap na nitong sila Marco ang pangkat ng mga aswang at gamit ang isang pantasmal na kagamitan upang madetermina ang kasinungalingan at katotohanan, isinalaysay ng mga aswang kung ano ang tunay na naganap. Wala namang pag-aalinlangang tinanggap nitong si Marco ang kanilang paliwanag. Maliban pa doon, wala naman silang ibang intensyon kundi ang manatiling ligtas at palipasin ng paparating na bagyo. Mag-iingat na lamang kayo. Kilala ko ang karakas ng Egoy na yun. Nagtatanim ng sama ng loob ang lalaking yun at ang kanyang pangkat. At kung sakaling makaligtas sila sa paparating na unos, sigurado ako, gagawa sila ng paraan upang mabalikan kayo. Lalong-lalo na kayo, mga aswang. Mainit ang dugo nitong si Egoy sa mga kagaya nyo. At ang ginawang pamamahiya ng lalaking ito sa bukana ng kuweba ay hindi mapapalampas ng pangkat niya. Tiyak ako, lahat ay gagawin niya upang mapaniwala ang iba pang mga manlalakbay at masiraan kayo. Kaya naman mag-iingat kayo dahil ang kinabangga nyo ay isang mapaghiganting nilalang. Doon pa lamang nagpakita itong si Fred at itong si Zen sa pangkat nila Marco. Napatayo ang pangkat nitong si Marco dahil sa biglaan na lamang na pagragasa ng presensya. Kakaibang uri ng dating mula dito sa dalawa. Batid nilang iba ang antas ng kapangyarihan nitong dalawa at alam nila ito ang nasa likod ng kakaibang puwersa na pumuprotekta sa buong kuweba. Para bang otomatiko ang kanilang katawan na nagkaroon ng reaksyon upang depensahan ang kanilang mga sarili. Tahimik itong sila Marco subalit nakamasid at tila bang nakahanda sa anumang maaaring maganap. Huwag kayong mag-alala at wala kaming gagawing masama sa inyo. Ang katotohanan nagawa niyong makapasok dito, nangangahulugan lamang ito na wala tayong maaaring maging problema at hindi pagkakaunawaan. Mabuti na lamang tamang pagpapasyang ginawa niyo dahil kung pumanig kayo sa pangkat nitong sila Egoy, kasama kayong naghahanap ngayon ng mapagtataguan. Ako nga pala si Zen at ito si Fred. At ikinagagalak naming makilala ang pangkat nyo. Kung gayon, tama ang aking hinala. Ikaw ang nasa likod ng proteksyon ng kuwebang ito at hindi ang lalaking kausap namin. What? Ako kayang pumoprotekta sa kuwebang ito? Itigil mo na Kulas ang mga kasinungalingan mo. Nabuking ka na nga Tsaka okay na yung acting mo. Nataboy na natin sila Igoy Patagoy. Oo nga, nakakainis ang pagmumukha nun, ano? Parang bad news na hindi pa nagsasalita. Sumasama ng pakiramdam mo kapag nakita mo pa lang.
Hay, saan kayo pinaglihing lalaking yun? Alam mo, kapag nakita kong muli yun, hindi ko nang kukontrolin pa ang kapangyarihan ko. Titiyakin ko, malulumpo siya at gusto niya na lamang magtanim ng katatas at kamote kung saan man siyang nakatira. Alam nyo, hindi na talagang mawala mga mapagsamantalang tao kahit saan kaming magtungo. Kagaya niyan sila Egoy. Di na ako magtataka na sa ending ng story na to dito sa paglalakbay namin, kakampi siya ng mga pinakakalaban dito. Baka nga kasabot siya ng mga dumukot sa prinsesa eh. Kung gayon ay naririto kayo sa paglalakbay upang mahanap ang mga mandurukot na kumuha sa prinsesa ng Hilaga. Pareho lang naman pala tayo ng landas na tutunguhin dahil tinanggap din namin ang misyon upang mailigtas ang prinsesa. Subalit, paumanhin, di naman sa minamaliit ko ang inyong mga kakayahan. Subalit, ang kapatagan sa ikalima at ika-apat ay hindi kagaya ng inaakala nyo. Maaaring oo at gumagana ang inyong taktika bilang magkakasama sa isang grupo. Subalit, nangangailangan ng individual na kalakasan kung ibig niyong mapasok ang ika-apat at ikalimang estasyon ng kuwebang ito. Ito'y payo lamang mula sa akin gawa ng makailang ulit na akong nakarating sa ikalimang estasyon at hindi itong biro. Buhay ang itataya niyo upang makapasok dito. At maliban pa doon, hindi niyo naman sigurong inaasahan na magiging mabait sa inyo ang ilang pangkat na magiging kaagaw niyo sa paghahanap sa prinsesa ng Hilaga. Mataas ang pabuyang iniaalok ng hari at ng buong gobyerno ng mundong ito sa paghanap sa prinsesa. Kaya naman huwag niyong asahan na magiging parang pamamasyal sa parke lamang ang inyong paglalakbay. Batid namin ang problemang iyon. Hindi namin inaasahan na magiging madali ang aming paglalakbay dito. Subalit, maniwala man kayo o sa hindi, nakahanda ang aming pangkat upang kaharapin ang sinumang kalaban na susubok na pigilan kami. At kung kinakailangang pabagsakin sila, ibabagsak namin sila. Omsim, hindi na kaming narito para mag-aksaya ng panahon. Iginagalang namin ang inyong reputasyon bilang mga nasa antas ng platinum. Ngunit, pagpatawan nyo, maaaring maging parte kami ng kakumpetensya nyo sa mga darating pang sandali ng paglalakbay dito. Sa ngayon, makabubuti ang magpahinga na lamang kayo at palipasin ang masamang panahong ito. Dahil sa oras na matapos ang unos, agad kaming tutulak patungo sa ikatlong estasyon. Nawa, maging payapa ang pananatili natin dito. Egoy, tingnan mo. Sa wakas natagpuan natin ang isa sa mga lugar ng proteksyon. Egoy, anong nangyari sa inyo at mukhang bugbog sarado ka? Manas nga eh. Ang pangkat nila Marco, umanib sa mga aswang at sa ilang mga baguhang manlalakbay para gawin ito sa amin. Sinipa nila kami sa proteksyon ng kuwebang naroroon at inangkin nila ito. At sinabi pa nila na handa nila kaming patayin kung magiging sagabal kami sa kanila. Wala kaming nagawa. Ayaw namin ng gulo kaya umalis na lamang kami. Pero mukha yatang bumaliktad na si Marco at kumakampi na siya sa mga aswang at sa mga baguhan na hindi natin tiyak kung ano ang pakay sa kapatagang ito. Hindi na ako magtataka kung sila ang dahilan ng kamatayan ng ilan sa mga manlalakbay na napababalitang nasawi sa una at ikalawang istasyon. Kaya mag-iingat kayo kay Marco at sa mga baguang manlalakbay dahil ang mga aswang ang nasa likod ng kanilang pagkilos. Totoo ba itong sinasabi mo? Oo, totoo yung sinasabi ni Marco. Magkakasama kami. At sinubukan niya namin kumbinsihin si Marco na sumama sa amin nang sa gayon na hindi siyang maimpluwensya ng mga aswang. Ngunit tila yatang malakas ang epekto ng hipnotismo sa kanila at napaniwala sila Marco. Nakakalungkot isipin na ang isang matwid at magiting na mandirigmang kagaya ni Marco at ng kanyang mga kasamahan ay bumagsak sa kami ng mga aswang. Mabuti na lamang at nakaligtas kayo, Egoy. Manatili na lamang kayo dito para sa proteksyon. Oras na humupa ang unos at kung sakasakaling makita natin ang pangkat nila Marco, susubukan kong kausapin sila. Nang sa gayon ay maiwasan natin ang kaguluhan na dulot ng mga aswang na yan. Oo, kailangang mapatay ang mga aswang at yung pangkat ng mga baguhang manlalakbay na naririto. Yung mga tuta ni Gabriel. Mukhang hindi maganda ang daladala nilang balita para sa atin. Mukhang kapahamakan lamang para sa ating lahat.
At baka mabigo pa tayo sa pagligtas sa prinsesa kung patuloy silang iiral at makikialam. Mag-iipon lamang kami ng lakas at susubukan namin pigilan sila para na rin sa kapakanan ng pangkalahatan ng mga manlalakbay. Maraming salamat sa iyo, Egoy, at sa iyong pagpapagal. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin. Mga ka-midnight, dito muna nating tatapusin ang ating kwento at maraming salamat. Sana po ay naibigan nyo ang ating kwento at huwag kaligtaan ang pag-iwan ng comment at ng like sa storyang ito o sa video na ito. Patuloy po ninyong suportahan ang ating channel at ang kabila, ang Sir Ibarra Horror Hour, kung saan inilapag na natin ang ikalawang episode ng Ang May Akda sa ikalawang baryo. Unti-unti ay bubuuhin natin ang channel na iyon upang maging kagaya nitong Midnight DJ ay maging parte ng partnership ng platform. Ano kaya ang magaganap? Patuloy na pinapaikot ng pangkat nila Egoy ang isipan at paniniwala ng mga manlalakbay na naroroon. Ang mahirap pa dito ay matataas ang antas o ranggo ng mga kinakausap nila. Nasa antas ng platinum. Tila yatang unti-unti ay gumagawa sila ng kaaway nitong sila Zen. Mananatili kayang ligtas ang ating mga antingero o malalagay na naman sila sa alanganin na dulot nitong masasamang manlalakbay? Hanggang kailan kaya iiral itong si Egoy at ang kanyang pangkat dito sa ating istorya? Huwag kaligtaan ang pag-iwan ng komento para dito at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat at ito pong muli si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi.